Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sirah, inshallah, at tinatalakay pa rin natin yung tungkol sa magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay nga sila na hindi Muslim. At itong bagay na ito, sa totoo lang, nakakalungkot siya na matalakay. Kasi na-imagine ko yung ano yung nararamdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nalaman niya na nasa impyerno pala yung kanyang magulang. Paano natin, kumbaga, paano tayo magkakaroon ng analogy, kumbaga kung gaano katindi ang lungkot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa impyerno ang kanyang magulang. Isipin na lang natin yung nangyari nang namatay si Abu Talib, yung uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa hanggang sa huling hininga ni Abu Talib, siya ay nagsikap na mag-Muslim si Abu Talib. Na sinabi pa niya kay Abu Talib na sumaksi siya na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. At siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay kumbaga mangangatwiran para kay Abu Talib sa araw ng paghuhukom. Kasi si Abu Talib, sa totoo lang, kinikilala niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sugo. Kinikilala niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may sugo ni Allah. Pero hindi siya naniniwala na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Hanggang sa kahuli-hulihang hininga niya, ang huli niyang sinabi actually ay mamamatay siya sa relihiyon ni Abdul Muttalib. Mamamatay siya sa relihiyon ni Abdul Muttalib. Ngayon, itong nangyari na ito ay maaaring yung dahilan kung bakit mayroong mga mangangaral ng Islam na suga pa sa syahada, suga pa magpasyahada. Sinasabi nila, pinapasyahada daw nila yung mga tao ng ganun-ganun lang, kumbaga na wala namang maayos na proseso, tapos pagkatapos magsyahada, iiwan na nila. Kasi at least meron na raw pag-asa ang tao sa araw ng paghuhukom. At ang la ilaha illallah daw ay mamamagitan para sa kanila. Yung pagsasabi raw ng la ilaha illallah ay mamamagitan o magiging sapat para sa kanila. Sa maring ito yung kinuha nilang dalil. Kasi naghahanap talaga ako ng dalil kung saan nila nakuha yung katwiran na kapag ang tao ay nagsyahada, kahit hindi niya isinabuhay ang Islam, ay meron siyang pag-asa sa araw ng paghukom. Walang dalil. So maring ito, na yun nga, si Abu Talib, magsyahada lang siya kahit hindi siya nakapagsala, hindi nakapagbayad ng zakah, hindi nakapag-fasting, hindi nakapag-aral. Siya ay, kumbaga, kabilang doon sa mga tao na ipagtatanggol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sa araw ng paghuhukom. Pero, hindi ito pwedeng dalil doon. Hindi ito pwedeng gawing dalil doon. Kasi ang Islam, para sa sino man na may kakayanan, ang Islam ay nasa puso, nasa salita, at nasa gawa. Diba? Anong kahulugan ng Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Pagsuko kay Allah sa pamagitan ng kanyang tauhid at pagtalima sa kanya sa pamagitan ng pagsunod at kawalan ng kinalaman sa syirk at sa mga gumagawa nito. Doon sa pagsunod, ibig sabihin, dapat sumasamba ka kay Allah. Okay? At meron magsyahada ngayon, tapos maya-maya, after 5 minutes, namatay. Yung tao na yun, halimbawa, kung meron siyang intensyon na mag-Muslim talaga at sumamba kay Allah, maaari. Pero yung tao nagsyahada niya, hindi naman niya naintindihan yung syahada. Wala yun. Battle yun. Kaya nga,
Kasi sabi ko palagi, hindi pwedeng ipapamigay lang natin yung Islam na parang ganun-ganun. O ikaw Muslim na, ikaw Muslim na, tapos wala lang. Parang walang halaga sa atin ng relihiyon na ito. Oo, dapat masaya tayo, nagsisikap tayo na magmumuslim ang mga tao, pero hindi sa ganung paraan. Hindi yun ayon sa manhaj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Abu Talib ay hindi batayan sa bara-bara na pagpapasyahada. At doon nga sa tinatalakay natin ngayon, mula doon sa kwento ni Abu Talib, kung ganun kalungkot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay si Abu Talib sa kufur, siyempre mas malungkot siya na namatay ang kanyang magulang sa kufur. Okay? Kasi magulang niya yun lalo na nanay niya. So, nakakalungkot na maisip na propeta, pinakamainam na propeta, pinakamainam na tao, tapos hindi pala Muslim yung kanyang magulang. At mas nakakalungkot na maaaring ganoon din yung kalagayan natin. Okay? So yung iba sa atin ngayon, halimbawa na meron pang magulang na hindi pa Muslim o namatay na hindi nakapag-Muslim, so ganoon din yung mangyayari. So kumbaga, mabigat para sa akin na matalakay itong episode, o hindi may episode, itong topic na ito. Okay, ilang beses ko na ito na lecture, pero mabigat sa damdamin. Gabayan naman ni Allah ang ating mga magulang. Amin. Pero nga, hindi porke nag-Muslim din ang magulang natin, ganun-ganun lang yun, ha? Ipapaalala ko lang din. Hindi porke nag-Muslim na yung magulang natin, nagsyahada na ganun-ganun na lang, piling nyo, papasok na sila sa paraiso. Hindi. Ang paraiso ay pinagsusumikapan. Hindi pwedeng papasok lang yung tao doon basta-basta. Porke nagtaas ng kamay, nagsyahada, yun lang, hindi ganun. Sa sumunod, doon sa usapin na ito, inshallah, may mga sabi-sabi na sa araw daw ng paghuhukom ay maililigtas o maliligtas ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ito ay isang pananaw na hindi tinatanggap. Ito ay pananaw na hindi tinatanggap. So sinasabi dito, وَقَدْ ذَهَبَ السُّيُوطِي rahimahullah ila najati Abawi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. So si Imam as-Suyuti rahimahullah, kabilang siya doon sa mga naniniwala na maliligtas ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Wa anna Allah ta'ala ahyahuma lahu ba'da mautihima wa amanu bihi. At si Allah daw ay bubuhay sa kanilang dalawa at doon nga sa araw ng paghuhukom ay mananampalataya sila kay Allah. Wa anna Allah ta'ala ahyahuma lahu ba'da mautihima wa amanu bihi. So parang si Imam as-Suyuti, ibinibilang niya nga ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ahlul Fatra, at maaring ang batayan niya dito ay bilang pagpaparangal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Pero ito ay opinion na hindi tinatanggap ng mas marami sa mga scholar. Okay? So maaring may mga batayan si Imam as-Suyuti sa kanyang sinabi na ito, pero ang mas matibay na pananaw, sinasabi, wahadal qawlu ankarahu amatu ahlil ilm, ang pananaw na ito ay itinatanggi o hindi tinatanggap ng mas marami sa mga scholar. Wahakamu bi anna al-ahadith al-warida fi dhalika mawdu'atun aw da'ifatun jiddan. So meron palang mga hadith tungkol doon na sa araw ng paghuhukom ay magiging mananampalataya ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang mga hadith pala na yaon ay mawdu' at da'if. Mga hadith na inimbento lamang at mga hadith na may hina. Kaya hindi katanggap-tanggap. Pero siyempre si Imam as-Suyuti rahimahullah, siya ay nagbigay ng kanyang opinyon ayon sa kung ano ang batayan na dumating sa kanya.
ayon sa batayan na dumating sa kanya. Sinasabi sa Aunul Ma'bud, wa kullu ma warada bi ihya'i walidayhi sallallahu alaihi wasallam wa imanihima wa najatihima aktharuhu mawdu'un makdubun muftara. Ang lahat daw ng mga nagbabanggit na bubuhayin muli sa araw ng paghuhukom ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, bubuhayin naman silang muli. Pero yung mga ulat na sinasabi nila o dalil nila ay pagkatapos daw nito sila raw ay maniniwala at sila ay maliligtas. Ang mas marami rito ay mga hadith na inimbento lamang, hadith na naglalaman ng kasinungalingan at hadith na muftara. Kumbaga, ganun din, walang katotohanan o chismis lang, inimbento lang. Wa ba'dahu da'ifun jiddan la yasihhu bihalin liittifaqi a'immatil hadith. So kung yung iba ay maudu, ibig sabihin inimbento, ang natitira pa ay mga daif naman ayon sa pagkakaisa ng mga ulama ng hadith. Ala wada'afahu kad-Daraqutni wal Jawzaqani wa Ibn Sahin at marami pang iba. Lahat sila ay tumukoy na ang mga hadith na ito ay pawang mga daif o kung hindi man ay mga hadith na inimbento. Kung hindi man ay mga inimbento. At napakasimple na naging batayan nila, syempre dahil ang pinakamatibay na hadith na natutukoy dito ay yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tatay niya at ang tatay nung lalaki na nagtanong sa kanya ay parehong nasa impyerno. Wasu'ila Sheikhul Islam rahimahullah, tinanong si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hal sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya lahu abawayhi hatta aslama ala yadayhi thumma mata ba'da dhalik? Totoo daw ba ang hadith na sa araw ng paghuhukom ay bubuhayin muli si Abdullah at si Amina at sila ay magiging Muslim at pagkatapos ito ay magmumuslim sila at saka lang sila mamamatay uli. Pero sa konteksto nito, maaring ang konteksto, hindi ko pa kasi nakita yung mga hadith na yon. Pero parang sa konteksto ng tanong na ito, mangyayari itong pagkabuhay nilang muli, maaring sa araw ng paghuhukom o maaring bago pa ang araw ng paghuhukom. Kumbaga, binibigyan ng espesyal na kalagayan o konsiderasyon ng dalawang magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sagot ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lam yasuh dalika an ahadim min ahlil hadith. Wala raw anumang ulat na sahih mula sa mga nangongolekta ng hadith tungkol sa bagay na ito. Bal ahlu ma'rifah muttafikuna ala anna dalika kadhibun mukhtalaq. Bagkus sila ay nagkakaisa na ang mga ito ay inimbento lamang. Wala nizaa bayna ahlil ma'rifati annahu min adharil mawdu'at kadiban kama nassa alayhi ahlul ilm. At lahat nga ng ito ay kasinungalingan, katulad lang din ng opinion ng bukod pa doon sa mga muhaddithin, ang iba pang mga ahlul ilm ay ganun din ang pananaw. Di ba may iba-ibang kumbaga science sa Quran, may hadith, may tafsir, may akida. So kahit yung iba pang mga scholar, sinasabi nila na hindi totoo yung mga hadith na yon. Walaysa dalika fil kutubil mu'tamida fil hadith. At hindi raw matatagpuan ang mga hadith na ito sa anumang aklat na mapagkakatiwalaan sa hadith. Okay? Siyempre nangunguna na dyan, anong libro ng hadith? Ang pangunahin? Ha? Sina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Tapos susunod na doon, sina Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi, at iba pa.
So, gayon din sinabi, la fis sahihi, wala fis sunan, wala fil masanid, wa nahwi dhalika min kutubil hadith. So, wala raw ito sa mga aklat ng hadith. Kahit na sa mga musnad, na dun sa mga musnad na tinutukoy dito, ito yung koleksyon ng mga hadith, na nakalista lang dun yung hadith kasama yung sanad, pero hindi pa hinahatulan. Kahit doon ay wala ang mga hadith na ito. Okay? So sabi nga, وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَا ذَكَرَهُ أَهْلُ كُتُبِ الْمَغَازِي وَالتَّفْسِيرِ وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَرُونَ الضَّعِيفَ مَعَ الصَّحِيحِ. So hindi raw matatagpuan ang mga hadith na ito, kahit nga doon sa mga libro ng hadith, kahit doon sa Kutubul Magazi. Kapag sinabing Kutubul Magazi, ito yung tala ng mga digmaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sa madaling salita, sirah. Okay? Kasi nung unang panahon, ang sirah ay tinatawag nila bilang magazi. Kasi malaking parte ng sirah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually paglipat ng Madina, di ba? Paglikas patungong Madina, puro na yun mga digmaan at maraming mahalagang nangyari doon, kasama yung mga kasunduan, kasama yung da'wa, kasama yung jihad, at iba't ibang mga ahkam bilang halimbawa. So tinatawag nila magazi, ang kung anumang nakikilala natin ngayon bilang siratun nabi, bilang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gayon din sa tafsir, walang naiulat na ganito sa mga tafsir, kahit pa sa anong libro na tinipon doon ang mga hadith na daif kasama ng mga sahih. Lianno duhura kadibi dhalika la yakfa ala mutadayyin fa inna mithla hada law waqa'a lakana mimma tatawafar al-himam wad dawa'i ala naqlihi fa innahu min aqdamil umur kharakan lil ibadati min wajhain. So sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na itong mga bagay na ito ay malinaw na kasinungalingan para sa sino man na merong malinaw din na pag-unawa sa relihiyon. Kasi nandun ang mga batayan, may malinaw na batayan. Na kung meron mang ganitong mangyayari, kumbaga, kung meron mang ganitong mangyayari, ito ay isang bagay na, kumbaga, kaduda-duda na. Kasi unang-una, sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, yun nga, kung para sa Muslim na nag-iisip, unang-una, min jihati ihya'il mauta. So, bubuhayin daw ang patay. So, sinabi, di ba, bubuhayin muli yung magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mag-Muslim. At obviously, dito sa konteksto dito, hindi ko pa nga nakita yung hadith na yon, pero yung hadith na daif na yun, hindi ko pa nakita, pero ang lumalabas sa konteksto dito, bubuhayin sila bago pa ang araw ng paghuhukom at magmumuslim sila, kaya pag binuhay sila sa araw ng paghuhukom, muli, Muslim na sila. So walang katotohanan dito dahil wala nang sino mang namatay sa dunya ang bubuhayin muli. Liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Dalawa nga lang yung nakikilala natin, di ba? Dalawa lang. Yung binuhay ni Musa alayhis salam sa pamagitan ng anong ginamit niya? Ano? Ha? Babae na? Kalansay? Hindi. Ibon yun tao pinag-uusapan natin. Yung binuhay ni Musa alayhis salam na tao. Yung baka. Diba? Yung parte ng baka. Dinampi nila yun dun sa patay at yung patay ay nabuhay. Tapos si Isa alayhis salam, si Lazaro, ayon dun sa Bible. So dalawa lang yung nakikilala natin na kumbaga na binuhay ng propeta o binuhay sa pamagitan ng propeta bilang himala. Tapos nandun sa Quran yung isa pang yung binuhay muli ni Allah, yung kumbaga namatay siya tapos
nabuhay siya after 100 years, binuhay siya uli ni Allah. Yun, nababanggit siya sa Quran. Pero hindi na binanggit kung ano yung pangalan niya. Yung sinabi ni Allah, "Wandur ila ta'amika lam yatasanna." Tingnan mo yung pagkain mo na kung hindi tumanda yung pagkain niya, yun pa rin. Pero siya, kumbaga, nabuhay siya ng matagal na panahon. Namatay siya ng 100 taon at saka lang siya binuhay. Yung Ashabul Kahf, hindi naman sila patay. Tulog lang sila doon sa loob ng kuweba. Hindi sila patay. So, hindi ka panipaniwala yung hadith na bubuhayin muli yung magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit napakagandang pakinggan, di ba? Parang happy ending kung ganito sana yung nangyari. Kaya nga siguro, subhanallah, maraming tao yung naniniwala sa hadith na ito kasi masarap sa pakiramdam eh. Di ba? Uy, maliligtas pala talaga yung magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun na yung pinaniwalaan nila. Okay? Pero nga, tayo nga sa Islam, hindi tayo bumabatay sa damdamin. Hindi tayo bumabatay sa emosyon. Nakabatay tayo sa kung ano ang katotohanan. Nakabatay tayo sa kung ano ang katotohanan. At tatanggapin natin yun bilang pagtatakda ni Allah. At isa pang usapin dito, yung isa pang sablay, kumbaga sa ganitong argumento, wa min jihatil imani ba'dal maut. Na ano ba ang pinaniniwalaan natin sa mga mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Di ba kapag namatay na yung tao, kukunin siya ng malakal maut at dadalhin sa barzak, wala nang bubuhayin muli, tapos magsasyahada. Tapos magmumuslim, tapos mamamatay sila uling dalawa. Wala nang ganun. Fakana naklu mitla hada awla min nakli gayrihi. Falamma lam yarawhu ahadun min ath-thuqat alima annahu kadibun. So sinabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na dahil ang bagay na ito ay kumbaga napaka-importante ng bagay na ito eh. Kung totoo man na may hadith na ganito, napaka-importante. Kung napaka-importante ng bagay nito, bakit walang ni isa sa mga mapagkakatiwala ang nag-uulat ng hadith ang nag-uulat nito? Intindihan nyo? Bakit walang inulat si Omar? Bakit walang inulat si Abu Bakar lalong-lalo na? Bakit si Abu Hurairah walang ganitong hadith? Si Aisha, na pangalawa sa pinakamaraming naiulat na hadith doon sa mga libro ng hadith, wala silang naiulat na tungkol dito. Kaya ang mauunawaan lamang ay ito ay malinaw na kasinungalingan. At isa pang argumento, thumma hada khilaful kitabi was sunnah as-sahih wal ijma'. At ang paniniwala na ito na bubuhayin ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay taliwas sa Quran, sa sunnah na napagtibay at sa ijma', ibig sabihin yung napagkasunduan ng mga pantas ng Islam. So sinabi ni Allah, innamat tawbatu alallahi lilladina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. So dito sa aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nisa, chapter 4, verse 17, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay tumatanggap lamang ng pagbabalik loob mula roon sa mga nakagawa ng pagkakamali dahil sa kakulangan ng kaalaman o talagang nagkamali lang talaga sila. Okay? At pagkatapos nito ay humingi ng tawad kay Allah, nagbalik loob kay Allah agad-agad. Pero dito, syempre, sinasabi dito yung nagkamali dahil sa kamangmangan. Ibig sabihin, si Allah ay magpapatawad din sa kanila agad-agad. Pero yung mga kasalanan na sinasadya, malalaki mga kasalanan at paulit-ulit pang ginagawa, may tawba rin doon, inshallah, kung ang tao ay magtatawba bago pa siya mamatay. Meron din. Pero tinutukoy dito ni Allah, yung tao na magtatawba agad-agad, yun ang pinaka-mainam na tawba. Ang pagbabalik loob kay Allah, agad-agad pagkatapos na sila ay magkasala. Kasi nga sinabi dito,
sila yung patatawarin ni Allah. Si Allah ang pinaka nakakaalam at maalam. At doon sa sumunod na aya, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. So ito yung 18, sa verse 18 mas malinaw, na batayan laban sa paniniwala na ito ng ilang mga tao na bubuhayin daw ang mga magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magsyahada tapos mamamatay sila uli at sa araw ng paghuhukom pag binuhay sila, Muslim na sila. Pag binuhay sila muli ay Muslim na sila. So sinabi ni Allah, walang saysay ang pagbabalik loob ng nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan hanggang sa siya ay datnan ng kamatayan. Ang tinutukoy dito, yung inabutan ng kamatayan na paulit-ulit siya o patuloy siya sa paggawa ng kasalanan. Parang si Paraon. Di ba si Paraon nagsyahada pa? Nagsyahada pa si Paraon. Pero walang saysay sa kanya yung syahada niya. Okay? So sinabi nga ni Allah, na itong mga tao na ito na hindi tatanggapin ang kanilang toba, walang saysay ang kanilang toba, na mamamatay, na gumagawa ng masama, at kapag namatay na sila, ay saka lang nila sasabihin, ngayon ay nagbabalik loob na ako kay Allah. Okay, hindi tatanggapin ito ni Allah. Yung halimbawa, mamamatay na siya, tapos sasabihin niya, nagbabalik loob ako kay Allah, hindi na. Ito yung kahulugan ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yaqbalu at-taubata al-abdi malam yugargir. Si Allah ay tumatanggap ng tauba, pagbabalik loob ng kanyang alipin hanggat hindi siya naghihingalo. So hanggat di pa siya naghihingalo, pwede siyang magtauba. Pero naghihingalo na siya, katulad ni Paraon, hindi tatanggapin ang kanyang tauba o kahit syahada. At kabilang doon sa mga walang saysay ang kanilang tauba, nandun din sa Suratun Nisa, verse 18, ang mga namatay habang sila ay mga hindi mananampalataya. So malinaw na ang magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namatay sila na hindi Muslim at hindi pwedeng ikatwiran basta-basta na sila ay ahlul fatra kasi may dumating sa kanilang mensahe. Ang mensahe ni Ibrahim alayhis salam at ni Ismail alayhis salam. Actually, dala-dala pa nila ng relihiyon ng Quraysh ang ilan sa mga bakas ng turo ni Ibrahim alayhis salam. Dala-dala nila ang bakas ng turo ni Ibrahim alayhis salam. Okay? Yung Kaaba, alam nila kung ano yung kasaysayan ng Kaaba na ito ay itinayo para lang sa pagsamba kay Allah. Yun ay bakas ng mensahe ni Ibrahim alayhis salam. Bakit hindi nila sinunod? Okay? Bakit hindi nila sinunod? At yung iba pang mga kumbaga shiar o sagisag ng Islam na patuloy na ginagawa ng Quraysh kahit doon sa panahon na kumbaga naging mga pagano na sila. Yung Hajj, di ba? Yung Hajj, ginagawa pa rin yun ng mga ng Quraysh. Nagtatawaf sila sa paligid ng Kaaba. Ibig sabihin, dumating sa kanila ang mensahe ni Ibrahim alayhis salam, pero binago lang nila. Binago lang nila. So dito nga sa aya na ito, nilinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang pagbabalik loob para sa namatay na siya ay hindi mananampalataya. Okay? At sinabi yan? Wa qala ta'ala falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. So meron sinabi si Allah, anong aya ba ito? Surah Ghafir, chapter 40, verse 85. Ang kanilang pananampalataya ay walang saysay o wala nang saysay kung sila ay mananampalataya sa panahon lamang na nakita na nila ang aming parusa. So katulad ito nung kung kailan sila naghihingalo na, kung kailan sila mamamatay na, parang si Paraon, saka lang siya mananampalataya o magsisyahada. So ganito rin yun. Pareho lang ang kahulugan. Ito ang paraan ni Allah sa kanyang mga alipin.
Paraan ni Allah kung paano niya ipinababatid ang katotohanan habang buhay pa ang tao. At kapag ang tao hindi naniwala, maniniwala lang siya kung kailan mamamatay na siya, kung kailan naghihingalo na siya, kung kailan dumating na sa kanya yung parusa. Ganito ang paraan ni Allah. Okay? Hindi tatanggapin ang kanilang pagbabalik loob. Hindi tatanggapin ang pagbabalik loob. Halimbawa, doon sa Sodom at Gomorrah, nung nakita nila na dumarating na yung parusa ni Allah, saka lang sila mananampalataya. Walang saysay yun. Wala nang saysay yun. Atheist, babagsak na yung eroplano, nagsyahada. Naalala niya bigla, may nakausap akong Muslim, sabi niya ganito. Wala na. Kasi, kumbaga, nandun na siya sa bingit ng kamatayan at yun ay limit ng panahon na pwede sana siyang manampalataya. So nga, yung mga namatay na kuffar, sila nga ang mga talunan. So paano pa kaya pagkatapos ng kamatayan? So dito, yung kuffar, hindi pa sila namamatay, hindi natatanggapin sa kanila yung pananampalataya o syahada. Paano pa kaya ang pagkatapos na nilang mamatay? Naintindihan nyo? Kung bago pa sila mamatay, ibig sabihin ilang segundo na lang mamamatay na sila, hindi pa tatanggapin doon yung kanilang tauba o syahada, paano pa kaya kapag sila ay namatay na, katulad ng sinasabi tungkol sa magulang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito ang paraan ni Allah na hindi niya tinatanggap ang tauba sa mga panahon na ito, lalong-lalo na mula sa mga kuffar. Hindi na niya tinatanggap ang tauba, iman, syahada, at iba pa, alhamdulillah. So ito yung paglilinaw natin doon sa hadith na nagsasabi na ang magulang daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bubuhayin muli, magsasyahada, magmumuslim at mamamatay uli para pag binuhay sila sa araw ng paghukom ay Muslim na sila. Walang katotohanan doon. Actually, itutuloy pa natin itong usapin na ito kasi meron pa akong mababanggit tungkol dito sa usapin na ito, inshallah, para mas malinaw na sa atin, lalong-lalo na yung doon naman sa usapin ng Ahlul Fatra, babalikan natin, lalong-lalo na yung mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malinaw sa atin ang usapin na ito, inshallah, at hindi tayo mabibiktima ng mga sabi-sabi tungkol sa mga bagay na ito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.